At iyan ang dahilan kaya ako nandito, Troop Leader Jean. Iniisip kong simulan ang negosyo ng Nepenthes plant dito sa Eastern Dark Street. Ano sa tingin mo? Sinabi niya ito habang tinitignan si Sohan gamit ang kanyang mapanlinlang na berdeng mga mata. Si Sohan naman ay nakatingin din sa kanya. Nang maunawaan ni Sohan ang intensyon nito, bahagya siyang umiti at tumugon, sa huli, gusto mo lang naman talaga na sakupin ang bahagi ng Eastern Dark Street. Nagalit ang pinuno ng Dark Spirit Clan at malakas na sinuntok ang mesa, sabay sabing, bastos ka. Sa tingin mo ba, may karapatan ka bang kausapin kami ng ganito? Sumagot si Sohan, bastos ako? Sa tingin ko hindi kayo narito para husgahan kung paano ako magsalita. Bakit hindi tayo tumigil sa pag-uusap na parang mga ortodoksong pangkat at dumiretso na tayo sa punto? Galit na tinitingnan siya ng lahat, habang si Sohan naman ay tumingin sa kanila ng pade please. Pagkatapos, sinabi ni Sohan, mukhang lahat kayo'y naghihintay kung ano ang mangyayari, kaya't ay lalatag ko na ito ng maaga. Mayroon kayong dalawang pagpipilian, maaari kayong isa-isang lumapit sa akin, o sabay-sabay kayong lahat. Pagkasabi nito, naging kulay rosas ang mga mata ni Sohan, nagiging lason, at lumalabas ang lason mula sa kanyang katawan na parang mga rosas na apoy. Nakatayo siya ng matapang habang nakatingin sa kanila. Umupo si Sohan sa harap nila. Itinaas ang isang paa sa ibabaw ng isa, at may galit na sinabi, sabay-sabay na kayong lahat lumapit sa akin. Tahimik ang lahat ng mga pinuno ng pangkat habang tinitignan siya, na mangha sa kanyang kumpiyansa. Lahat sila'y nag-iisip kung ano ang gagawin. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ng pinuno ng Northwind Swordwolf Clan si Sohan, ano ang dalawang pagpipilian? Sinagot siya ni Sohan, ang isa-isang lumaban ay magiging isang one-on-one na laban sa pagitan ng mga martial artist, alinsunod sa tradisyon ng di-ortodoksong pangkat. Ang mananalo sa laban ay pipiliin, at ang matatalo ay maglilingkod sa mananalo. Pagkarinig nito, naging ganap na tahimik ang silid at walang nagsasalita. Pagkatapos, tinanong ng Swordwolf, kung ganoon, ang sabay-sabay na pag-atake ay ano? Pinutol ni Sohan ang tanong, kung sabay-sabay kayong aatake sa akin, papatayin ko kayong lahat. Sinabi ito ni Sohan nang may matinding kumpiyansa, kaya't lahat ng naroon sa silid ay nagulat sa kanyang sinabi at iniisip, papatayin niya kaming lahat. Naglabas ng rosas na laso na apoy mula sa katawan si Sohan, at habang nakangiti ay sinabi niya, sana lahat kayo'y sabay-sabay sumugod sa akin. Ang mga pinuno ng Dark Spirit at Eagle Clan ay nagtataka kung bakit ganoon siya kakumpiyansa. Samantala, ang mga pinuno ng Five Poison Clan at Sun Dragon Association ay nag-iisip, sinasabi ba niyang kaya niyang patayin kaming lahat ng sabay-sabay? Biglang tumawa ng malakas ang pinuno ng Northwind Swordwolf at tumayo, inilalapag ang isang kamay sa mesa. Tinitingnan siya ni Sohan nang may galit. Kinuha ni Swordwolf ang kanyang espada, hinampas ito sa sahig sa pagitan ng kanyang mga binti, at sabay sinabi, Troop Leader Dan, ako, ang Swordwolf, ay nais makipaglaban sa iyo ng one-on-one. Pagkarinig nito, tumayo si Sohan mula sa kanyang upuan, tinitingnan siya at sinabing, halika. Pareho silang nakatayo sa gilid, handa na para sa laban. Sa galit na mukha, itinaas ni Swordwolf ang kanyang espada sa ere at umatake. Kinuha rin ni Sohan ang kanyang espada na lagi niyang dala, at nagkaroon ng salpukan ng mga espada. Nakikipaglaban si Swordwolf, ngunit si Sohan ay dumedepensa lang habang nakatayo sa isang lugar. Lahat ng ibang mga pinuno ay nanunood sa kanilang laban. Kinuha ni Sohan ang kanyang dalawang espada at umatake gamit ang kanyang martial arts skills. Sinusubukan ni Swordwolf ang kanyang makakaya upang pigilan ang mga atake ni Sohan, at habang nagtatanggol, napansin niyang ang espada ni Sohan ay nagsisimulang mas paikutin ang kanyang espada. Nagtaka siya, ano ang nangyari? Mas mabigat ang aking sandata, dapat mahirap para sa kanya ang tanggapin ang aking mga atake gamit ang magaan na sandata. Ibig sabihin, mas malakas siya kaysa sa akin. Gumagamit lamang si Swordwolf ng isang malaki at mabigat na espada, samantalang si Sohan ay gumagamit ng dalawang mas maliit na espada. Ang pinuno ng Five Poison Clan ay nagmamasid at iniisip na tinutulak na pabalik ni Sohan si Swordwolf. Ang pinuno ng Dark Spirit ay napagtanto na kung kaya niyang itulak pabalik si Swordwolf, wala siyang laban sa isang one-on-one. Ito na ang aming pagkakataon. Habang si Swordwolf ay lumilikha ng mga butas sa depensa, tiningnan ng pinuno ng Dark Spirit si Five Poison at kinuha ang kanyang espada bilang tanda na handa na siyang umatake. Matapang na nakikipaglaban si Swordwolf,
Ngunit nang mapagtanto niyang hindi niya matatalo si Sohan, inisip niya, sa bilis na ito, hindi ako magtatagal. Kailangan kong lumikha ng pagbubukas. Dahil dito, umatake siya ng may mas malaking puwersa, at sabay na umatake ang Dark Spirit at 5 poison kay Sohan mula sa kabilang panig. Ginamit ni Sword Wolf ang Wolf Phantom Concentrated SL, habang ginamit ni Dark Spirit ang Dark Phantom Flying Threads, at si 5 poison naman ay ginamit ang 5 poison Ricochet. Umatake si Sword Wolf mula sa harap, samantalang ang dalawa pa ay umatake mula sa likod gamit ang kanilang mga espesyal na teknika at kapangyarihan. Nang mapagtanto ni Sohan na inaatake siya mula sa magkabilang panig, ngumiti lang siya. Samantala, ang mga pinuno ng Sun Dragon Association at Eagle Clan ay namangha sa kanilang nakita. Ginamit ni Sohan ang kanyang martial arts techniques upang pigilan ang kanilang mga atake. Bigla niyang naputol ang sombrero ng Dark Spirit at nagawang talunin ito. Ngunit si 5 Poison ay umatake sa gilid, at yun lamang ang naging atake na nakadamage kay Sohan, damaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib. Natuwa si 5 Poison at inisip, nakuha ko siya. Nabigla ang lahat, ngunit ang matandang iyon ay tumatawa ng masama at tumayo sa harap ni Sohan, sabay sabing, malakas ka nga. Ngunit ngayong nalasan ka na ng aking 5 poison, hindi ka magtatagal. Ngunit nanatiling tahimik si Sohan, tinitingnan siya ng galit gamit ang kanyang mga rosas na mata, at saka tinanong ang mga pinuno ng Sun Dragon Association at Eagle Clan, kayo rin, wala pa ba kayong desisyon? May dugo sa pisngi ni Sohan, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata na parang masama, sabay sumiklab ang rosas na laso na apoy mula sa kanyang katawan. Nagtataka ang mga pinuno ng Sun Dragon at Eagle Clan, tinitingnan niya lang tayo, sinusubok niya kung ano ang gagawin natin matapos niyang ipakita ang mga sintomas ng pagkalason. Tiningnan ng pinuno ng Eagle Clan ang sitwasyon, pati na rin ang kapangyarihan ni Sohan, at matapos mag-isip, yumuko siya sa kanyang mga tuhod at sinabi, ang Eagle Clan ay maglilingkod sa iyo, Mystic Lunar Troop Leader. Sumang-ayon din ang pinuno ng Sun Dragon Association at nagsabi, Troop Leader Dan, ang Sun Dragon Association ay maglilingkod sa iyo, at humihingi kami ng paumanhin sa pag-upa ng mga asasin laban sa iyo. Tatanggapin namin ang anumang parusa na ipapataw mo. Sumuko rin si Sword Wolf at sinabi, dahil natalo ako, maglilingkod din ako sa iyo. Nabigla ang matandang pinuno ng 5 Poison Clan sa kanilang mga pahayag at sumigaw, ano bang ginagawa niyo? Nalasan siya ng aking 5 Poison. Ngunit binaliwala ni Sohan ang kanyang sinabi at tinawag ang mga pinuno ng Sun Dragon Association, Eagle Clan, at Northwind Sword Wolves. Lahat sila ay sumagot ng masunurin, oo, Troop Leader. Pagkatapos, iniutos ni Sohan, patayin niyo ang pinuno ng 5 Poison Clan. Nagulat ang matanda at sumigaw, nababaliw ka na ba dahil sa 5 Poison? Walang paraan na susundin nila ang mga utos ng isang taong mamamatay na. Ngunit sumagot ang lahat ng masunurin, susundin namin ang iyong utos. Biglang namutla ang mukha ng pinuno ng 5 Poison Clan, nakikita ang kanyang nalalapit na kamatayan. Sinabi niya, mag-isip kayo ng mabuti, mamamatay na siya. Kinuha ng lahat ang kanilang mga espada para patayin ang 5 Poison Clan leader. Sa parehong oras, nagulat si 5 Poison, iniisip, paano ito nangyari? Tahimik lang na pinagmamasdan sila ni Sohan gamit ang kanyang mga rosas na nakakalaso na mata, saka sinabi, nababaliw na ba kayo? Nalasan siya ng 5 poison at mamamatay na siya ng walang antidote. Pagkarinig nito, tila sumang-ayon ng pinuno ng Sun Dragon Association, iniisip, oo, posibleng mangyari yun, ngunit paano magmumukhang ganito ang isang taong nalasan? Parang demonyo siya na handang lamunin kami. Ang lahat ng mga pinuno ay nakatayo malapit kay Sohan, handa ng umatake. Sabay-sabay silang umatake. Ngunit muling ginamit ng matanda ang kanyang 5 poison skills para depensahan ang sarili, sumigaw ng malakas, tumigil kayo, mga hanggal. Lahat sila ay umatake mula sa tatlong panig, at ang pinuno ng Sun Dragon ay iniisip, hindi, ikaw ang hanggal dahil hindi mo nauunawaan ang sitwasyon natin ngayon. Tiningnan niya ang nakakalaso na mata ni Sohan at naisip, hindi siya nalasan, sinusubok niya lang ang aming kakayahan. Kung hindi namin mapapatunayan ang aming silbi dito, mamamatay kami. Kung gusto kong mabuhay matapos kong magpadala ng asasin laban sa kanya, kailangan kong talunin ka sa sarili kong mga kamay. Iniisip ng Sun Dragon ang kalaban ng mas malakas gamit ang Sun Dragon Decisive Strike. Habang nagtatanggol, sumigaw ang pinuno ng 5 Poison,
at biglang naputol ang kanyang kamay. Sinamantala ito ng Northwind Swordwolf, inatake siya mula sa likuran at tinuhag sa dibdib. Kasabay ng pag-atake mula sa likod ng pinuno ng Eagle Clan. Inatake siya mula sa tatlong direksyon at nagsimula ng bumuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Ibinigay ng Sun Dragon ang huling dagok at tuluyang naputol ang ulo ng pinuno ng Five Poison Clan, bumagsak ang katawan nito, nakataob sa sahig. Nakatayo ang lahat at tinitingnan ang katawan. Si Sohan, nasa hindi kalayuan, ay tinitingnan din sila gamit ang kanyang rosas na mga mata. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na pagpatay sa pinuno ng Five Poison, lahat sila ay binati si Sohan sa paraang ginagawa ng mga martial artist. Nagsalita ang pinuno ng Sun Dragon, Troop Leader, napatay ko na ang pinuno ng Five Poison Clan ayon sa iyong utos. Tinitigan siya ni Sohan saglit, pagkatapos ay lumapit sa kanya at binanggit ang pangalan, Sun Dragon Association Leader, na sinagot nito ng masunurin, "Oo." Sinabi ni Sohan, "Ikaw ang dapat mamatay sa pulong na ito ng mga pinuno." Sigurado akong alam mo kung bakit. Nagulat at natakot ang pinuno ng Sun Dragon Association, agad na lumuhad at nakiusap, "Alam ko, humihingi ako ng paumanhin muli." Muling sumagot si Sohan, "Babantayan kita." Natutuwa ang pinuno sa kabutihan ni Sohan, yumuko at sinabing, "Salamat, Troop Leader." Pagkatapos, nagpatuloy si Sohan patungo sa dalawang iba pang pinuno at binanggit ang kanilang mga pangalan, Northwind Swordwolf at Eagle Clan Leader. Sabay-sabay silang sumagot, "Oo, Troop Leader." Inutusan sila ni Sohan, "Iatras ang inyong mga tauhan, at uminom tayo." Masunurin silang sumagot, "Oo, Troop Leader." Tumalikod si Sohan at lumakad palabas, habang ang Sun Dragon ay nanatiling nakaupo at tahimik, iniisip kung bakit hindi siya inimbitahang uminom. Ngunit biglang tinawag siya ni Sohan, at siya'y sumagot, "Oo," at inutusan siyang, "Sumama ka sa amin." Tumayo siya at masayang bumati, "Salamat, Troop Leader." Kinagabihan, sa Mystic Lunar Troop, si Sohan kasama ang tatlong pinuno ng clan ay nakaupo sa isang mesa, umiinom. Ngunit bigla silang nawala ng malay. Si Sohan, na natiling nakaupo, tinitingnan sila habang iniisip, "Napasunod ko sila sa akin sa pamamagitan ng lakas, hindi katulad ng mga mandirigma ng Phantom Sword Clan. Kailangan ko silang patayin o lubos na patahimikin at pamunuan. Ngunit, siguro, bibigyan ko sila ng pagkakataong makipagtulungan sa akin. Palalampasin ko sila ngayon." Biglang nagising sina Swordwolf at Sun Dragon, at tinanong sila ni Sohan, "Gising na ba kayo?" Nabigla ang dalawa dahil bigla silang nawala ng malay. Habang tahimik si Sohan, ibinuhos niya ang alak sa kanyang baso at mapayapang umupo. Hinawakan ng pinuno ng Sun Dragon ang kanyang noo. Iniisip, gaano katagal akong natulog? Natulog din kaya ang dalawa? Nalasan ba kami nang hindi namin namamalayan? Nabigla siya sa kanyang iniisip, at habang gulat ang dalawa, naliwanagan sila sa kanilang sitwasyon. Habang hawak ang kanyang baso, sinabi ni Sohan sa kanila, "Hindi ko kayo ginaisang dahil napakagaling ng inyong tulog." Natakot ang pinuno ng Sun Dragon, humingi ng paumanhin, "Patawad po," habang iniisip, kung sinubukan niya kaming patayin habang natutulog kami, tiyak na mamamatay kami. Habang iniisip kung paano sila maaaring namatay, tinitingnan ni Sohan ang mga pinuno gamit ang kanyang bughaw na mga mata habang umiinom ng alak. Parehong naguguluhan ang dalawang pinuno, at biglang nagising ang pinuno ng Eagle Clan at sinabi, "Diyos ko, patawad, nakatulog ako nang hindi ko namamalayan." Sumagot si Sohan, "Huwag mong alalahanin yan." Iniisip ni Sohan na alam na nila dapat na maaari niyang bawiin ang kanilang buhay anumang oras. Lahat sila ay abala sa kanilang pag-iisip nang biglang sinabi ni Sohan, "Saan tayo huminto?" Sun Dragon Association, hindi ba't may gusto kang sabihin sa akin? Medyo naguluhan ang Sun Dragon, ngunit sumagot, "Oo, naalala ko na. May sasabihin ako tungkol sa natitirang buhay na miyembro ng Mystic Lunar Sword Dance Troupe." Nagalit si Sohan at tinanong, "Natirang buhay na miyembro ng Mystic Lunar Sword Dance Troupe?" Sumagot ang Sun Dragon, "Oo, siya ang pinakamababang ranggo ng martial artist, kaya halos walang nakakakilala sa kanya. Pero tinanggap siya bilang disipulo ng Great Demonist." Nagulat si Sohan at nagtanong, tinanggap siya ng Great Demonist bilang disipulo. Ano ang pangalan niya? Napatigil sandali ang Sun Dragon, naguguluhan at sumagot, "Sa tingin ko, gumamit siya ng peking pangalan, hindi ko na maalala ngayon." Tinitigan siya ni Sohan at nagsalita ng matapang, "Sun Dragon Association Leader,
Inaasahan mo bang ipaglaban ko ang Great Demonist sa pamamagitan ng impormasyong ito? Biglang natakot ang Sun Dragon at mabilis na sumagot, "Syempre hindi. Narinig ko na hinahanap mo ang mga natira.